Ano yan? Bible school? Sure ka ba dyan? Baka naman lumagpas ka sa langit yan, ha? Oo naman, ba't hindi? Huwag na yan. Ito na lang. Maglaro na lang tayo. Yoko, nalila mo. Dali na. Isang ranking lang, oh. Okay, class, nagawa niyo ba yung assignment? Uy, pre. May assignment ka ba? Wala. Dali, pakopya nga ako. Yoko, baka mahuli tayo. Hindi yan. Huwag ka duwag. Tuguan na lang kita para magawa mo ngayon. Eh, wala naman time, mo. Kaya pa yan. Wait lang guys ha, pinapapunta ako sa office. Babe lang ha. Ayun, may oras na. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang isang titulo. Ito ay buhay na ipinapakita sa lahat ng lugar o dako. Sa classroom, sa bahay, sa kalsada at iba pa. Ang pagiging Kristiyano ay pagkakakilanlan natin na tayo ay anak ng Diyos kahit na isa ka pang estudyante. Kapayapaan at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Pag-usapan natin ang temang ito. Bilang isang kabataang nag-aaral, paano mo maiingatan ang pagiging Kristiyano? Tayo na po sa programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Kristiyano o followers of Christ, ang ating buhay ay hindi nagre-represent lamang sa ating sarili, kundi sa ating Panginoon, na anuman ang paraan, ating pag-iisip, gawa, kilos at maging sa salita, tandaan natin na ipapakita natin ang larawan ng Panginoon. At ito ang nilalaman ng mensahe sa Daily Reflection of Footprints. Basahin po natin sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 6 and 7. And you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Spirit, so that you became examples to all in Macedonia and Achaia who believe. 1 Thessalonians chapter 1, verses 6 to 7. Since we accepted the words preached to us, we believed that these words of God made a great transformation in us. The words of God encourage us to embrace the gospel of Christ, surrender and submit ourselves to the commandments of the Lord, and suffer for His name's sake. The gospel is the word of truth, peace, and of salvation of the Lord we receive from Him and not from anyone else. With regards to the suffering of a believer, these come from people who do not believe in God. They will mock and persecute us. They will say blasphemous things and lies about us. When that time comes, others will cease to hear the words of God. They will stop serving Him. But those who have the Spirit of God will continue to serve Him. They will proclaim and testify for the words of God, which have the power to transform the lives of people from being sinners to saints, from sadness to gladness, and from wickedness to goodness. Most of all, we will experience freedom from being the devil's captives to be servants of the living God, the Almighty.
Bawat salita, sukatan ng kabanalan. Bawat salita ay magiging kahatulan. Bantayan, huwag magamit sa kasalanan na susunog sa ating katalagahan. Ingatan ang labi, gamitin sa pagpupuri, mag-ingatan upang lahat ay manatili. Magkaisang magsalita sa diwa ng pag-ibig at totohanan ay iligid dito sa sandaigdig, sa pagtibay ng bayan, kapwa at kapatiran, pagwalhati sa hari na pailan lang. Maging kasangkapan, maghatid ng kaligtasan, maging biyaya ng Diyos. Sa bawat salita, tayo ay magkaisa, maging sa pag-iisip, layunin at gawa. Alisin ang lahat ng galit at puot, espiritu'y huwag dulutan ng lungkot. Magpatawad gaya ng Diyos na nagpatawad, upang tayo'y manatiling magkakalapan. Magkaisang magsalita sa diwa ng pag-ibig at totohanan ay iligid dito sa sandaigdig, sa pagtibay ng bayan, kapwa at kapatiran, pagwalhati sa hari na pailan lang. Magkaisa, magsalita sa diwa ng pag-ibig na totohanan ay iligid, sa pagtibay ng bayan, kapwa at kapatiran, pagwalhati sa hari na pailan lang. Maging kasangkapan, maghatid ng kaligtasan, maging biyaya ng Diyos sa buong sanlibutan. A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang pagiging estudyante ay hindi lang tungkol sa pag-aaral at pagtatapos ng gawain sa school. Para sa isang tunay na Kristiyano, ito rin ay pagkakataon para maging mabuting example sa mga classmates at maging sa ating teacher. Sa paraan ng pag-uugali, pakikitungo sa kapwa at pagsunod sa tama. Ito ang ating pag-aaralan sa umagang ito sa segment na Youth Worshiping God. Kapayapaan po ang sumainyong lahat. Ako ang inyong lingkod, Sister Lorraine Tayaw. At ako naman po ang inyong lingkod, Sister Darret Kiambao. Welcome po sa segment na Youth Worshiping God. Bilang estudyante, tungkulin natin na mag-aral ng mabuti, pumasok sa klase, at maghanda para sa ating kinabukasan. Gusto natin na makakuha ng magandang grades, pumasa sa mga exams, at balang araw ay matupad ang ating mga pangarap.
Ngunit bilang mga Kristiyano, mas mataas ang ating tungkulin. Iba ang Kristiyanong estudyante dahil nag-aaral tayo hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya atin na pong pag-aralan ang topic na Hindi lang ako estudyante, Kristiyano din ako. Una po sa topic natin, Study with Integrity. Bilang mag-aaral, gusto natin lahat na maging matagumpay. Gusto natin ng mataas na grades at mapasaya ang ating mga magulang at si teacher. Pero ang tanong, paano nga ba natin makakamit ang tagumpay na ito? Gagawin ba natin sa madali ngunit maling paraan, gaya ng pandaraya o pangongopya? O gagawin natin sa tamang paraan sa pagsisikap at pagiging tapat? Ang integrity ay paggawa ng tama wala man nakakakita. Ibig sabihin nito ay pagiging totoo, matuwid at tapat sa ating mga gawain. Bilang estudyante, nakikita ito sa paraan ng ating pag-e-exams, paggawa ng homeworks at iba pang school activities. Gaya ng sinasabi sa Kawikaan 10:9, ang lumalahad ng matuwid ay lumalahad ng tiwasay, ngunit ang liko ang landas ay makikilala. Ibig sabihin, kung tayo ay mabubuhay ng tapat ay may kapanatagan tayo. Ang pag-aaral ng may integridad ay maaaring hindi palaging makabibigay ng mataas na marka. Remember, grades may fade but character lasts forever. Study with integrity and God will honor your efforts. Pangalawa, treat classmates with kindness. Sa araw-araw at sa kung saan-saang lugar, marami tayong nakakasalumuhan na iba't ibang mga tao, mga kaklase, guro, kaibigan, at iba pang hindi natin kilala. May mga madaling paksamahan at mayroon din namang mahirap paksamahan. Ngunit, bilang estudyante at Kristiyano, binibilin sa atin na maging mabait at magpakita ng mabuti sa lahat. Hindi lamang sa malalaking bagay makikita ang kabutihan, kundi kahit sa ating maliliit na mga gawa. Katulad na lang ng pag-share ng notes, pagtulong sa kaklase, kahit sa simpleng pagbibigay ng ngiti. Gaya ng nakasulat sa Efeso 4:32, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. Kapag nagpapakita tayo ng kabutihan sa mga tao, ipinapakita rin natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya, igalang natin ang ating mga guro at mga kaklase. Tulungan natin sila kung nangangailangan at kung tayo ay may kakayanan. Lagi po natin tatandaan, knowledge may make us smart, but kindness makes us truly great. Pangatlo, be a light in school. Ang pagiging estudyante ay hindi lang para pumasok at matuto ng mga aralin. Dala din natin ang ating pagiging Kristiyano. Ibig sabihin, saan man tayo naroon, nagbibigay tayo ng liwanag sa iba. Nangangahulugan na ang pagiging ilaw ay nagpapakita ng kabutihan sa lahat ng mga nakakasama niya at nagiging mabuting halimbawa sa pagiging tapat sa pag-aaral, sa pagsunod sa guro, kahit sa pagsunod sa mga school rules. Sa Mateo 5:14-16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nasa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Kaya dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at tuwalhatiin nila ang inyong amang nasa langit. Kaya bilang estudyanteng Kristiyano, ang ating silid-aralan at maging ang ating nakasalamuha online ay pagkakataon para ipakita ang ilaw ni Kristo. Mahalaga ang mataas na grades, ngunit higit na mahalaga ang mabuting ugali at matatag na pananampalataya. Kung ganito tayo namuhay, hindi lang tayo basta estudyante. Tayo rin ay Kristiyano na nagiging inspirasyon at gabay sa iba. Pang-apat, pray for guidance. Bilang mga estudyante at Kristiyano, we face many choices every day. Kung ano ang uunahin, paano haharapin ang mga problema, at kung paano ipapakita ang ating pananampalataya sa eskwela. Sa buhay, madalas nakakaramdam tayo ng pagkalito. Kaya, napakahalaga ng pananalangin para sa gabay. Kapag tayo nananalangin, hindi lamang natin hinihingi ang gusto natin, kundi hinahanap natin ang kalooban ng Diyos. Sabi sa Kawikaan 3:5-6, kayong lahat ay magtiwala sa Panginoon ng buong puso
at huwag kayong manalig sa sariling karunungan. Alalahanin ninyo siya sa lahat ng inyong ginagawa at itutuwid niya ang inyong mga landas. Ang pananalangin para sa gabay ay tanda ng pagpapakumbaba na hindi natin alam ang lahat. Pero ang Diyos ay nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. Kapag tayo humingi ng kanyang gabay, itutuwid niya ang ating mga hakbang sa eskwela, pamilya, at personal na buhay. Kaya bilang estudyante at Kristiyano, huwag nating kalilimutan. Bago gumawa ng desisyon, manalangin muna. Kapag naguguluhan, hanapin ang karunungan ng Diyos. Kapag malakas, umasa pa rin sa Diyos. Because life is not just about making choices. It is about making choices with God. Panglima, study not only for ourselves, but for God. Maraming estudyante ang nag-aaral lang para sa mataas na marka, medalya o magandang trabaho pagdating ng panahon. Hindi naman po yun masama. Pero bilang mga Kristiyano, may mataas tayong layunin. Tayo ay nag-aaral hindi lang para sa sarili, kundi para sa Diyos. Ang pag-aaral para sa Diyos ay nangangahulugan ng integridad, iwasan ng pandaraya, pagsisinungaling o madaling ang paraan. Kahusayan, ibigay ang pinakamahusay kahit sa maliliit na gawain because God deserves our best. Layunin, makita ang edukasyon hindi lang bilang paghahanda sa inyong kinabukasan, kundi bilang paghahanda rin upang maglingkod sa Diyos at kapwa. Kaya huwag lang tayong mag-aral para mapasaya ang ating mga guro, mga magulang o ating mga sarili. Mag-aral tayo ng iniisip natin at ginagawa ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Sa ganitong paraan, ang ating pag-aaral ay hindi lamang nagiging daan ng tagumpay, kundi patotoo ng pananampalataya. Nawa, sa munting mga kaalaman na aming na-share sa araw na ito, ay marami tayong natutunan. Mag-aral na may integridad, maging mabuti sa mga kamag-aral at sa lahat ng tao. Maging mabuting ehemplo sa lahat ng mga nakakasalamuha. Palaging manalangin at hingin ang gabay ng Panginoon. At mag-aral hindi lamang para sa sarili, kundi para sa Diyos. Patuloy niyo po tunghayan ang mga susunod pa na pagtatanghal ng mga pag-aaral na tunay na makabuluhan at may kaugnayan sa mga kabataan. Dito lamang sa Youth Worshiping God! Bilang mga estudyante, tandaan natin na bawat araw sa school ay pagkakataon para ipakita ang ating pananampalataya. Hindi lang sa loob ng sambahan po kasi yan makikita ang pagiging Kristiyano, kundi pati sa simpleng pag-uugali, salita at gawa. Maging inspirasyon tayo sa iba at ipamuhay natin ang aral ng Diyos saan man tayo naroroon. Bago po tayo magtapos, ilaan natin ang sandaling ito para humiling ng tulong sa Diyos ng ating mga natutunan ay maging ating inspirasyon. Hindi lang para sa atin, para sa ating kaklase, teacher, sa ating family. Hilingin natin ang patnubay ng Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat sa iyo sa araw-araw na experience namin ang presence mo. Lalo na po, aminado kami sa aming sarili at ito sanang maging damdamin ng lahat ng kabataan. Walang sandali na hindi ka namin kailangan. At nandyan ka. Laging willing na i-provide ang mga nakatotohanang dapat naming mapanghawakan upang makita rin ang mga kabataan sa isang katotohanan na hindi lang sila isang estudyante. Hindi lang sila karaniwang mag-aaral na may karaniwang inaabot na pangarap sa buhay. Kundi higit sa lahat, sila ay isang Kristiyano. Ano man ang kanilang marating o maabot, huwag nilang makalimutan na una silang naging Kristiyano bago maging kung ano man sila sa lipunan na ito. Upang sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon, saan man sila makarating, ang magmarka sa kanilang pakikisama, sa kanilang paglilingkod, dumating man ang panahon na sila'y nagtatrabaho na,
ang mahayag, ang pundasyon ng kanilang pananampalataya, ang pagkakilala sa iyo kung bakit sila ay mga Kristiyano. Sumasampalataya kami, Panginoon. Magiging matibay na prinsipyong panghahawakan ito ng mga kabataan. Magiging inspirasyon nila ang mga katotohanang nagmumula sa iyo. Maging maligaya sila, maging tapat sila sa kanilang pag-aaral. Maging dahilan ng kanilang pagsusumikap ay dahil nasa pagkatao nila ang pagiging Kristiyano na ang inihahayag ay ang pagsunod sa iyo na aming Panginoon. Maraming salamat po. Maibahagi nawa ito ng mga kabataan sa kanilang mga kaklase at lalo po namin maitaguyod ng may buong pagsisikap ang programang ito. Magkatulong-tulong po kami upang mahayag sa aming paglilingkod na ito ang kalooban mo sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga kabataan sa kasalukuyang panahon. Ito po ang aming hinihiling sa iyo. Ipinapakiusap na maranasan hanggang sa maghapon ng buhay, hanggang sa mga darating pang araw. Ito ang aming hiling sa iyo sa ngalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po. Salamat.